Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ashraf Alimoda at shoutout kay Ronaldo Gutierrez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Para sa kapakanan ng mga demonyo, patayin mo sila. Patayin. Gamit ang dagandong, ang angkan ng demonyo, ang daang demonyong bulwagan at ang troll hall ay nagmadaling lumabas ng latian sa kagubatan. Pagkatapos ay hinati ang mga sundalo sa 3 grupo at pinatay ang nakulong na walang kamatayang lambak. Sa oras na ito, ang pagyanig ng ang lupa ay lalong matindi, ngunit sa oras na ito, ang labas ng nakulong na walang kamatayang lambak ay puno na ng kulog at apoy sa lahat ng dako sa ilalim ng gumugulong na alikabok at usok, ang apoy ay sumasabog. Walang makapagsasabi kung ito ay ang panginginig ng lupa na dulot ng mahiwagang pagsabog o ang panginginig ng lupa mismo. Ang nangunguna kahit na may 2 tunay na Diyos at maraming mga eksperto na patuloy na naglalaban, ang taong ito ay napuno ng dugo, at siya ay nakikipaglaban pa rin hanggang sa wakas. Tuldok. At nawalan ng maraming banal na enerhiya sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, ang Aaron, tulad ng isang toro na hindi magagamit ang lahat ng kanyang lakas, ay sumugod at pumapatay ng walang pinipili. Kahit na sila ay pagod, dapat silang kumagat ng kanilang mga ngipin at damaykit dito. Sa lupa, kinulayan ng pula ng dugo, dugong parang ilog, sa tuktok ng ulo, itim din ang langit dahil sa iba't ibang pagsabog. Ang digmaang ito ay mabangis at malawak. Ang mga hindi nakibahagi sa digmaan, isa-isa, tulad ng putrefaction, ay tahimik na nasiyahan sa digmaan. Hindi nila napansin lahat. Ang kagubatan sa harap at likod nila ay ganap na nagbago, ang mga puno ay nalanta, ang mga damo ay natuyo, at ang damuhan sa ilalim ng kanilang mga paa ay napalitan ng pinaso na lupa. Ay, damn, what's going on? How? Suddenly, at this time, someone finally found the difference in the surrounding situation. Kahit na ang harap ay kahanga-hanga, ngunit kaunting pansin sa paligid, makikita mo na sa paligid ay ganap na naiiba. Pagkatapos ng lahat, sa isang kakaibang lugar tulad ng lupain ng nakulong na dragon, ang nakulong na walang kamatayang valley ay talagang masyadong kapansin-pansin. Ang gayong mahusay na pagbabago ay natural na gagawing mas kapansin-pansin. Sa kanyang dagandong, ang mga tao sa paligid niya ay biglang napagtanto na ang lahat ay tila ganap na naiiba. Puno ay natuyo, damo na wala, at pagkatapos ay tumingin pabalik sa kabilang panig ng nakulong Encanto Valley, ito ay nagulat na makita na ang noong malaking nakulong Encanto Valley ay hindi alam kung kailan, biglang nawala ng walang bakas. Anong problema? Bakit wala na ang Kunsian Valley? Ngunit nang magkatinginan ang lahat dahil sa pagbabago, sa oras na ito, bigla silang nakarinig ng sigaw ng pagpatay sa labas. Patayin. Silang lahat na nagmamadaling bumalik, at nakita sa likuran nila ang isang malaking hukbo, na bawat isa ay isang higanti, na may malaking palakol o isang malaking kutsilyo, nagmamadaling pumasok. Mga demonyo, mga demonyo. Diyos ko, darating ang mga demonyo. Ang ilang mga tao ay sumigaw sa takot, at pagkatapos ay ang buong nakakalat na kampo ay nagkagulo. Lahat ay tumakbo palayo, o humawak ng armas sa pagmamadali upang umatras. Saglit, parang gulo. Sa isang kisap mata, sa kabila, may mga sigawan at patayan. Nang lumingon ang mga tao, nakita nila ang 1,000 demonyo na nagmamadaling umatake sa malayo, itinaas ang kanilang mga espada at sumalakay. Kill. Mayroon ding isang ulo, libo-libong mga magic sundalo pa rin, sa ilalim ng pamumuno ng Magic North Day, kasabay ng kami ay napapaligiran ng mga demonyo. Agad na sumigaw ang individual na alyansa, at ang buong pamilya ay nagkagulo.
Patayin ang tatlong panig ay umungal at pinatay sa galit. Bilang karagdagan, ito ay lubhang mahirap na makatakas ng ligtas. Karaniwan na ang mga tao ay yurakan ang isa't isa upang mabuhay. Ngunit noong inakala ng maraming tao sa alyansa na sila ay mapapahamak, ang mga sundalong demonyo na sumugod ay hindi nagsagawa ng anumang pagpatay sa kanila. Sa halip, dumiretso sila mula sa kanila. Nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao, halatang hindi natinag, namumutla sa nakaraan ay sumugod sa mga kawal ng demonyo. Ano ang mga ito? Ano ang ginagawa ng mga taong ito? Sila, bakit hindi nila tayo pinatay? Nahanap na ba nila ang kanilang konsensya? Hindi tayo ang target nila, ang tatlong pamilya. Kailan pa nang ahas ang mga demonyo na maging matapang? Paano sila maglakas loob na ipakita ang kanilang mukha at hindi magsalita ng anuman? At saka, ang target ay ang tatlong pamilya. Pagod na ba sila dito? Panipi-panipi. Oo, lahat ba ng demonyo, baliw? Iniisip ng isang grupo ng mga nakakalat na tao na mahirap isipin. Pagkatapos ng lahat, ang mga demonyo ay malamang na hindi lilito sa anyo ng isang malaking hukbo, maliban sa ilang mga eksperto na kadalasang ginagamit ng malalaking pamilya at ng ahas na magpakita sa publiko. Ngunit nang ang isang grupo ng mga nakakalat na tao ay labis na nagulat, ang 300 na mga sundalong demonyo ay sumugod sa pinakaloob na tatlong pamilya. Bagamat ang tatlong pamilya ay may malaking bilang ng mga tao, dahil ang mga kalakal ng Aaron ay parang isang toro, matagal na silang nahaharap sa isang malaking kaaway, at lahat sila ay nasa isang estado ng pagbagsak ng pag-iisip, at lahat sila ay nakatuon sa Aaron. Sa oras na ito, ang biglaang pag-atake ng kagalakan ng mga demonyo ay nahuli sa mga taong ito na hindi handa. Bilang karagdagan, sila ay inatake sa likod. Hindi nila ito maaninag kahit sandali. Ang 2 o 3 libong kawal ng demonyo ay agad na nahulog sa espada. Sa ilang saglit, libu-libong mga disipulo ang pinatay ng mga demonyo. Kill. Noong unang beses na nakilala ni Mobait Ian si Dashan, pinutol ni Mobait Ian ang 3 disipulo gamit ang magic knife, nagtaas ng malaking kutsilyo na puno ng dugo at umungol ng galit. Patayin. Bagamat maliit ang bilang ng mga demonyo, sinasakop nila ang terrain at Shanhei. Sa oras na ito, mataas ang moral at malakas ang dagandong. Sa mamamatay tao na espiritu ng mga demonyo, ang tatlong pamilya ay biglang naging mas magulo. Saan nanggaling ang mga demonyo? Ang isa sa mga paraan ni Wang Huan ay talagang nakaharang sa isang bahagi ng Aaron. Tumingin siya sa apoy sa likod bahay at umuungal ng galit. I don't know. Bigla na lang dumating, mahinang sagot ni Ye Gacheng. Damn, kailan ba naglakas loob itong mga daga na salakayin tayo sa ganitong oras? Damn, I'm so bold. Itong mga apo, kapag natapos na ito, hindi ako naniniwala kay Chen kung hindi ko sila maayos. Damn it, ang bobo talaga nitong mga pagong at apo. Kapag sumama sila sa ganitong klaseng aktibidad, wala na ba sila sa isip? Galit na sumigaw ang isang grupo ng mga eksperto, na naglalabas ng kanilang matinding kawalang kasiyahan. Tinitingnan nila ang mga problema mula sa kanilang sariling pananaw, ngunit kailangan nilang punahin ang iba mula sa kanilang sariling pananaw. Kapag hindi sila kumikilos sa kanilang sariling interes, ang iba ay wala sa kanilang isip. Nakakatawa talaga. Halatang napansin ni Aaron ang biglaang angkan ng demonyo. Bagamat hindi niya alam ang layunin ng mga taong ito, ang kanilang pagsalakay ay nagbigay ng pagkakataon sa Aaron na huminga. Aaron, nandito na tayo. Magic North araw din nakita Han 3,000 tumingin sa kanyang sarili, agad na puwersahang pinutol ang 2 mga kaaway, itinaas ang isang kutsilyo upang sumigaw sa Han 3,000. Nang marinig ito, natigilan si Han. Natigilan ang lahat sa eksena. Anong ibig mong sabihin? Nandito ba ang mga demonyong ito para tulungan si Aaron? Panipi. Damn, demonyo ba talaga si Aaron? Narinig ko na ang mga tao ng nihilism ay minsang nagsabi sa Du City na ang Aaron ay nakipagsabuatan sa pamilya ng demonyo at isang miyembro ng kalsada ng demonyo. Hindi ko inaasahan na ito ay totoo. Nako, sayang naman ang isang bida na handang mag-degenerate. Sayang naman ang grupo ng mga tao, pero medyo minamaliit sila. Katulad ng mga dalubhasang pamuna sa masamang paraan, sila ay nakatayo lamang sa tuktok ng moralidad. Mukhang wala silang kinalaman sa sarili nila, pero gusto nilang mang-aral sa iba.
Ang ganitong uri ng mga tao, madalas ang pinakahanggal kaysa. Si Aaron ay malinaw na isang tao sa lupa, na alam ng lahat. Paano siya magiging isang demonyo? Maaari ka bang magkaroon ng ilang mga utak? Pero may matinong boses din. Haha, kung hindi siya, bakit siya tinutulungan ng mga masasamang tao sa oras na ito? Dare you say wala silang kinalaman sa isa't isa? Haha, ninakaw ng iyong ina ang pag-ibig, ibig sabihin hindi ka ipinanganak sa iyong ama. Ano ang iyong loika? Panipi, dalawang alon ng mga tao ang agad na nag-aaway. Sa katunayan, ang Aaron ay labis ding nagulat sa oras na ito. Lalo na pagkatapos marinig ang mga salita ni Mobate Ian, naisip niya na wala siyang kinalaman sa mga demonyo. Kahit na ang demonyong dragon ay isang demonyo, wala siyang magagawa sa kasalukuyang demonyo kapag siya ay aktibo. Sa makatuwid, para sa tulong ng mga demonyo, ang Aaron ay natural na hindi ka panipaniwala, napakagulat. Damn, nandito ang mga demonyong ito para tulungan ang Aaron. Itong mga asong ito, laban sa atin sa panahong ito. Si Wang Janzi at ang iba pa ay galit na galit sa mga salita ng Diablo. Karaniwan, para malabel ang Aaron at makahanap ng mga dahilan para sa kanilang sarili, tinatrato nila ang Aaron na parang demonyo. Ngayon, talagang tinutulungan ng Diablo ang Aaron. Sumabog na naman ang grupong ito ng mentality ng mga tao. Ito ay matatawag na isang kahangahangang gawain, ngunit ito ang tunay na mukha ng maraming tao. Sinasamantala ang pag-atake ng mga demonyo, si Aaron ay nalilito, ngunit paano niya mapalampas ang ganoong magandang pagkakataon? Sinasamantala ang kaguluhan ng karamihan sa ibaba, sumugod ang Aaron gamit ang palakol ni Pango. Ang tatlong pamilya, na kinubkob na ang Aaron at halos malagutan na ng hininga, ay biglang nahulog at tuluyang nagkagulo. Ang Aaron ay nakipagtulungan sa angkan ng demonyo sa labas at umatake sa loob at labas. Sa isang panahon, ang tatlong pamilya ay dumanas ng matinding pagkalugi. Ano ang ginagawa mo? Haharapin natin ang Aaron. Kayong mga lalaki ay agad na manggana sa mga tropa upang sugpuin ang mga demonyo. Nang makitang hindi tama ang sitwasyon, pinilit ni Lu Wuzhen na buksan ang Diyos. Pagkatapos ng isang utos, sumugod siya sa Aaron. Hindi ito ng ahas na pabayaan ni Aoshi. Maaaring buksan ito ng Diyos at sundin ito. Wang Janzi at ang iba ay agad na umalis upang lumipad sa kanilang tabi sa likod, at Diablo North Araw, Pag-ibig G, Demonyo Ghost tatlong tao upang labanan. Sa ganitong paraan lamang mapapatatag ang sitwasyon ng kaguluhan. Alam din ng Aaron na ang pag-atake sa likod ay hindi gagana ng mahabang panahon. Kung tutuusin, masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng bilang ng tao at lakas. Bagamat ang tatlong pamilya ay dumanas ng matinding pagkalugi dahil sa pagsalakay, hindi nagtagal ay napalibutan nila ang Aaron at ang mga demonyo pagkatapos na patatagin ang kanilang mga posisyon. Ang sitwasyon ay sa wakas ay dahan-daang nabaligtad. Isang gang ng mga mandurumog ang nang-ahas na maging hari at makapangyarihan dito. Ngayon ang oras mo para mamatay. Tingnan mo kung hanggang kailan ka magtatagal. Ang marahas na inumin ni Wang Huan, na sinundan ng isang malaking kamay na kumakaway, Don Oras, Gamot Diyos Pavilion disipulo biglang umatake. Sa pag-atake ng Yaoshen Pavilion, naghiyawan ang mga nakapaligid na sundalong demonyo at nasa panganib ang sitwasyon. Ngunit sa oras na ito, sa gitna ng Kunsian Valley, ang lindol ay biglang tumindi at kumalat sa lahat ng dakop. Parang may masisira. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.